ang amoy ng pritong isda, panis na tubig, kanal, at usok mula sa kawayang binubuga ng kung anong lumang truck ang unang bumati kay Clara tuwing madaling araw. Sa makitid na iskinita ng Tondo, kung saan ang mga kabahayan ay halos nagkakadikit. Dikit, at ang bawat ingay ay nagsasama. Sama, sa isang hindi maipaliwanag na simponya ng buhay. Doon, nagsisimula ang kanyang maghapon, o sa kaso niya, ang kanyang magdama. Alas 3 ng umaga. Ang lamig ng sementong tinatapakan ng kanyang mga paa ay nagsisilbing paalala ng kanyang kinatatayuan sa buhay. Si Clara, sa kabila ng kanyang 22 taon, ay tila may bitbit na bigat ng maraming taon. Ang kanyang balingkinitang pangangatawan ay hindi nagpapahiwatig ng kanyang panloob na lakas at ang kanyang mukha, bagamat madalas may bahid ng pagod, ay lading sinisikap na lagyan ng ngiti isang ngiting para lamang kay Lola Ising. Lumabas siya mula sa pinagsasaluhan nilang silid, na pinaghihiwalay lamang ng isang kurtinang kupas. Nakita niya si Lola Ising, nakahiga pa rin sa lumang banig, mahimbing na natutulog. Ang kanyang manipis na dibdib ay humihinga ng mabagal, halos hindi mo maririnig. Isang mahaba, malalim na hininga ang pinakawalan ni Clara. Ang bawat pagtibok ng puso ni Lola Ising ay isang paalala ng lumalalang sakit nito, isang kondisyon sa puso na nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit ang salitang operasyon ay tila isang hindi maabot na bituin sa kanyang kalawakan. Ang presyo nito ay katumbas ng kanyang buong kinikita sa loob ng ilang taon, at ang bawat araw na lumilipas ay mas lalong nagpapalimot sa posibilidad na yon. Lola, sana gumaling ka na, bulong niya habang maingat na inayos ang kumot ng matanda. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig sa pangamba. Hinalikan niya ang noo ng kanyang lola, ang tanging pamilya na natitira sa kanya. Sila, ang dalawang haligi ng maliit nilang mundo, nagbibigay lakas sa isa't isa sa gitna ng unos ng kahirapan. Ang pagmamahal ni Lola Ising ang kanyang tanglaw, ang rason kung bakit patuloy siyang lumalaban. Pagkatapos ng maikling ritual ng alaga sa Lola, naghanda si Clara para sa kanyang chef. Isinuot niya ang kanyang puting uniforme, ang puting apron, at ang kanyang mga itim na sapatos na bahagyang luma, ngunit kinintaban niya ng husto. Bawat parte ng kanyang uniforme ay kailangang maging perpekto, walang mancha, walang lukot. Ang silakbo ay hindi nagpapatawad sa mga maliit na pagkukulang. Ang Silakbo Restaurant, isang pangalan na nagdudulot ng iba't ibang reaksyon sa mga Pilipino. Sa mga mayayaman, ito ay simbolo ng kapangyarihan, karangyaan, at status. Ang mga mamahaling chandelier nito ay nagliliwanag, ang mga mamahaling pinggan ay kumikinang, at ang bawat sulok ay may bahid ng maranyang alindog. Ito ang isa sa pinakamahal at pinakamagagarang fine dining restaurant sa Makati, kung saan ang isang simpleng hapunan ay maaring katumbas na ng isang linggong sweldo ni Clara. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda at karangyaan, mayroon itong malamig na aura, isang kawalan ng init at kaluluwa sa paraan ng kanilang pagtrato sa mga tao, lalo na sa mga hindi kabilang sa kanilang mundo. Alas 5:30 ng madaling araw, narating ni Clara ang silakbo. Ang air condition lobby ay nagbigay ng biglang pagbabago mula sa mainit at maalikabok na kalye. Nagtungo siya agad sa locker room upang ihanda ang kanyang sarili para sa mahabang gabi. Si Rafael Antonio, ang may-ari ng silakbo, ay bihilang makita sa gabi. Siya ay isang binatang na sa mga edad 30, gwapo, matalino,
at mayaman. Lumaki sa piling ng angkang Antonio na nagpuno ng kanyang isip ng mga prinsipyo ng negosyo at lohika. Siya ay mayroong kakayahan, ngunit ang kanyang puso ay tila nakabalot sa yelo. Pragmatiko, mayabang, at minsan ay walang pakialam sa damdamin ng iba, lalo na sa mga taong sa tingin niya ay mas mababa sa kanya. Ang kwento na lumaki siya ay ang kanyang tunay na ina ay umalis, ang siya ay bata pa, at pinalaki siya ng pamilya Antonio. Ang kwentong ito ay hugis sa kanyang pananaw sa mundo na ang mga tao ay maaaring maging irresponsable at pabaya. Si Marcolin, ang restaurant manager, ay kabaligtaran ni Raka sa edad, ngunit magkatulad sa pananaw. Siya ay nasa mga edad, 40, ngunit ang kanyang ugali ay mas masahol pa kaysa kay Raka. Mayabang, mapagmataas, at lubos na nagpapahalaga sa panlabas na anyo at katayuan sa lipunan. Para sa kanya, ang Silakbo ay isang eksklusibong club at ang sinumang hindi nabibilang ay dapat itulak palabas. Isang gabi, bandang 8:00, abala si Clara sa paghahanda ng mga inumin sa service station nang mapansin niya ang isang babaeng matanda na dahang pumasok sa lobby. Si Aling Corazon, pang-edad na 60, payat, at may suot na simpleng damit na kupas na. Ang kanyang buhok ay may kulay abo, at ang kanyang mukha ay may bakat ng matinding pagsubok sa buhay. Hindi siya mukhang isang bisita na magpapareserba ng mesa order ng mamahaling alak. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa paligid, may kalayuan. Tila naghahanap ng isang bagay na matagal nang nawala. Wala siyang intensyong kumain. Iyon ay malinaw. Tila gusto lang niyang masilayan ang loob ng Silakbo, ang maranyang disenyo, ang nagliliwanag na ilaw. Biglang bumulaga si Marcolin, na tila laging naroon upang bantayan ng kalinisan ng kanyang teritoryo. Ang kanyang bibig ay nakangisi, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng paghamak. "Excuse me, ma'am," ani Marco, ang boses ay matigas at walang galang. "May maitutulong po ba ako sa inyo?" Tiningnan ni Aling Corazon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa takot. "Naningin lang po," sagot niya, alos pabulong. "Ang ganda pala dito." Isang sarkastikong tawa ang pinakawalan ni Marco. "Tanda." "Aba, ma'am, hindi po ito tourist spot. Ang Silakbo ay isang fine dining restaurant at para po sa mga bisitang kumakain dito, hindi po sa mga nagmamasid lamang." Ang masalita ni Marco ay tila mga palaso na tumama sa dibdib ni Aling Corazon. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga balikat ay dahang lumundo. "Pero, gusto ko lang po sana masilayan," sabi ni Aling Corazon, ang kanyang boses ay nanininig. Lumapit pa si Marco, ang kanyang hininga ay dumubuga sa mukha ng matanda. "Wala po tayong pwesto para sa mga tulad ninyo dito. Hindi po kayo nabibilang sa aming klientela. Ang presensya ninyo ay nakasisira sa imahe ng aming restaurant. Baka po akalain ng mga bisita namin na nagpapapasok kami ng kung sino lamang. Ang mga salita ay mas mabagsik pa kaysa sa inaasahan." Ang ilang bisita na nakarinig ay lihim na sumulyap, ang ilan naman ay nagkunwaring walang nakita, abala sa kanilang mga pagkain at pag-uusap. Hindi pa natapos si Marco. Inabot niya ang bisig ni Aling Corazon, ang kanyang daliri ay mariing bumaba sa braso ng matanda. "Ngayon, kung maaari lang, lumabas na po kayo. Hindi po kayo karapat dapat na pumasok sa Silakbo.
Ang matanda ay muntik ng matumba, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Si Clara na abala sa aayos ng alak sa wine rack ay nakita ang buong pangyayari. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Hindi niya kayang makita ang isang matanda. Walang kalaban. Laban na hinahamak sa ganoong paraan. Ang mga prinsipyo ng pakikipagkapwa. Tao at paggalang na itinuro sa kanya ni Lola, ising ay umalingaw sa kanyang isip. Sa isang iglap, nagdesisyon si Clara. Hinarap niya si Marco, ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin sa manager. Sir Marco, hindi po tama ang ginagawa ninyo. Ani Clara, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may diin. Si Aling Corazon ay hindi po nanggugulo. Nagmamasid lang po siya. Tiningnan ni Marco si Clara na may pagkamangha. Clara, sino ka sa tingin mo para pagsabihan ako? Isa ka lamang sirbidla. Pumalik ka sa iyong trabaho. May karapatan po si Aling Corazon na tratuhin ng may respeto. Patuloy ni Clara. Hindi alintana ang banta sa boses ni Marco. Hindi po dahil sa simpleng pananamit o edad niya ay pwede na siyang balewalain o pahiyain sa harap ng maraming tao. Nagbibiro ka ba, Clara? Iit ni Marco. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ito ay silakbo. May standards kami. Ang paglabas niya ay para sa ikabubuti ng imahe ng restaurant. Ang imahe po ng restaurant ay hindi lamang sa ganda ng dekorasyon, kundi sa kung paano po nito tinatrato ang bawat tao, mayaman man o mahirap. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na tabak na naghihiwa sa kapalaluan ni Marco. Ang sagutan nila ay umalingaw sa tahimik na lobby. Ang mga bisita ay angat na ng ulo, nakatingin sa eksena. Ang kahihiyan sa mukha ni Aling Corazon ay lalong lumalin na tila gusto ng lamunin ng lupa. Sa puntong yon, isang matikas na figura ang lumabas mula sa opisina. Si Rafael Antonio. Ang kanyang presensya ay agad na nakapukaw ng atensyon. Ang kanyang tingin ay matalin at ang kanyang kilay ay nakakunot. Anong nangyayari dito, Marco? Tanong ni Raka. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. Nagmamadaling lumapit si Marco kay Raka. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na aalala. Sir Raka, pasensya na po. Mayroon lang pong isang matanda na nagpupumilit pumasok at hindi po karapat. Lapat. Si Clara po, sinusuway ang aking utos, nakikipagtalo po sa akin sa harap ng mga bisita. Labag po ito sa patakaran ng restaurant. Tiningnan ni Raka si Clara at pagkatapos ay ang umiiyak na si Aling Corazon. Walang alinlangan sa kanyang mga mata. Sa isip niya, ang kalinisan ng imahe ng silakbo ang pinakamahalaga. Ang mga salita ni Marco ang nagbigay daan sa kanyang desisyon. Clara, ani Raka, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Alam mo ang patakaran ng silakbo. Walang sinuman ang dapat sumuway sa superior, lalo na sa harap ng mga bisita. Ang iyong ugali ay hindi katanggap. Anggap. Pero Sir Raka, hindi po tama ang ginagawa ni Sir Marco kay Aling Corazon. Pakiusap ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Dapat po tayong maging makatao. Ngumiti si Raka, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang makatao, Clara, ay may lugar
at panahon. Dito, sa Silakbo, ang profesionalismo at pagsunod sa patakaran ng una. Dahil sa paglabag mo sa patakaran at pagsusuway sa iyong manager, ikaw ay tanggal na sa trabaho. Ang mga salita ay tumama kay Clara na parang kidlat. Ang buong mundo niya ay tila gumungo. Natanggal sa trabaho. Ngayon din. Ang lahat ng kanyang pagod, ang lahat ng kanyang pangarap pa kay Lola Ising ay biglang nawala. Pero Sir Raka, walang pero Clara, putol ni Raka. Pakikuha na lang ang iyong mga gamit. Ayoko nang makita ka dito. Ang luha na pinipigilan ni Clara ay tuluyan ng umagos. Naninginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkalugmok, wala siyang pinagsisisihan. Kung kailangan niyang mawala ng trabaho para ipagtanggol ang isang inosenteng matanda, handa siyang gawin ito. Ang tanging nagpapahirap sa kanya ay ang isipin kung ano ang mangyayari kay Lola Ising. Lumakad si Clara, ang bawat hakbang ay tila milong-milya ang layo. Ang kanyang paningin ay lumabo sa luha, ngunit nakita niya si Aling Corazon na nakatayo pa rin sa tabi ng pinto, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Raka. Ang tingin ng matanda ay may matinding kalungkutan, isang pagtingin na halos hindi maipaliwanag. Hindi ito tingin ng isang inosenteng naghahanap ng kaunting awa, kundi tingin ng isang ina na nakatingin sa anak na hindi siya kilala. Ang mga mata ni Aling Corazon ay tila nagsasabi ng isang lihim na matagal nang inilibing, isang lihim na konektado sa binata, na ngayon ay tumatalikod sa kanya. Tahimik na umalis si Aling Corazon. Ang kanyang balikat ay lubhang lumundo, ang kanyang puso ay basag na basag. Hindi niya maunawaan kung bakit ang kanyang anak, ang kanyang Rafael, ay naging ganoon kalamig, ganoon kabilis humatol. Ito ang unang pagkakataon na naglakas. Loob siyang lumapit sa kanyang anak pagkatapos ng matagal na panahon upang masilayan lamang ang kanyang tagumpay. At ngayon, siya ay pinalayas at hinamak sa harapan ng sarili niyang dugo. Para kay Clara, ang pagkawala ng trabaho ay nangangahulugan ng isang malaking hamon sa paghahanap ng panggastos para sa gamot at operasyon ni Lola Ising. Ang bigat ng kanyang responsibilidad ay tila dobol na ngayon. Sa kabila ng kanyang desperasyon, ang kanyang puso ay nanatiling buo. Hindi niya pinagsisisihan ang pagtayo niya para sa katotohanan at katarungan. Ang kanyang body ay malinis, kahit pa ang kanyang bulsa ay walang laman. Samantala, pakiramdam ni Raka ay natapos na niya ang problema ng mabilis at epektibo. Ang integridad ng Silakbo ay nanatili. Walang bahid ng pagdududa o iisip sa kanyang mga aksyon. Ang insidenteng ito ay isa lamang sa maraming maliliit na abala na kailangan niyang ayusin. Hindi niya inisip ang emosyonal na epekto ng kanyang desisyon o ang sakit na idinulot niya. Ang paraan niya ng pamamahala ay parating nakabatay sa lohika at kita, hindi sa damdamin. Sa malalim na gabi, habang si Clara ay naglalakad pauwi sa kanyang maliit na bahay sa pondo, bit-bit ang bag na walang laman at ang pusong puno ng pangamba, ngunit may lakas ng loob. Si Aling Corazon naman ay naglalakad sa madilim na kalye. Ang kanyang mga mata ay nanunulo na sa luha. Ang kanyang puso ay puno ng kirot ng pag-asa na muling nadurob. Ang kanyang anak ay nasa loob ng maranyang Silakbo, walang kamalay. Malay na ang babaeng kanyang hinamak at pinalayas ay ang ina na nagbigay sa kanya ng buhay. At ang lahat ng ito ay simula pa lamang ng isang pagsubok na magbabago sa buhay nilang lahat. Ang dalawa. Ang lihim lang na bunyag.
sa maliit na silid sa tondo, kung saan tani ng ilaw ng isang maliit na bombilya ang nagbibigay liwanag, nakaupo si Clara sa tabi ng kanyang lola. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, bit-bit ang bigat ng hindi lamang pagod, kundi pati na rin ang iisang pag. Asa na, untik. Unting kumukupas. Matapos ang mapait na pagpapaalis sa silakbo, naglakad siya pauwi na ang bawat hakbang ay tila milya. Mila, ang layo. Ang kanyang puso ay dinudurog ng pangamba. Hindi ang sa kanya, kundi ang kay Lola Ising. Clara, anak, anong nangyari? Bakit ang agaw mo yata ngayon? Anong ni Lola Ising? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pag-aalala. Ang matanda ay gising na at nakatingin kay Clara. Ang kanyang mga mata ay matalim pa rin sa kabila ng pagiging malabo ng kanyang paningin. Nararamdaman niya ang kakaibang bigat sa bawat paghinga ng kanyang apo. Pinilit ni Clara ang isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napagod lang po ako, Lola. Pinauwi po ako ng maaga ni Sir Marco tapos na raw po ang trabaho. Umuwi na lang po ako para makapagpahinga. Ang bawat salita ay tila may bahay ng asin. Nasasaktan ang kanyang dila sa pagsisinungaling. Hindi niya kayang sabihin kay Lola Ising ang katotohanan. Alam niya na ang balitang natanggal siya sa trabaho ay mas masisira pa sa mahinang puso ng matanda. Ngunit ang pag-aalala ni Lola Ising na'y hindi madaling mawala. Talaga. Pero bakit tila malungkot ang iyong mga mata? May problema ka ba, anak? Sabihin mo sa akin. Kahit na mahina na ako, kasama mo pa rin ako. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Ang kanyang balat ay tuyot at may bakas ng edad. Nagulat si Clara sa intuition ng kanyang lola. Niyakap niya si Lola Ising ng mahigpit, pinipigilan ng mga luhang nagbabadyang umagos. Wala po, Lola. Opo, nandito lang po ako sa tabi ninyo. Ang pagyakap na iyon ay isang matinding pagnanais na ipunin ng lakas mula sa tanging taong nagmamahal sa kanya ng buong puso. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, naging bangungot ang buhay ni Clara. Nagising siya ng maaga, nagbabasa ng classified tides sa mga lumang pahayagan na iniiwan ng mga kapitbahay. Naglakad siya ng milya sa ilalim ng matinding init ng Maynila, pumipila sa mga job fair at nagpapasa ng resume sa mga iba't ibang restaurant at tindahan. Ngunit halos lahat ng kanyang aplikasyon ay tinanggihan. Marahil dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan, o marahil dahil ang dating employer niya sa silakbo ay hindi magbibigay ng magandang rekomendasyon. Ang maliit na halaga na nakalaan para sa gamot ni Lola Ising ay unting nauubos. Ang kanilang mga tinutulugan ay halos walang laman. Ang bawat sentimo ay binibilang. Ang bawat pagtaas ng presyo ng gulay sa palengke ay nagiging sanhi ng matinding sakit ng ulo. Nakikita niya ang unting paghina ni Lola Ising. Ang matanda ay mas madalas nang humihingal at ang kanyang balat ay mas maputla kaysa dati. Minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising siya sa ubo ng kanyang lola, isang tunog na nagpapalubog sa kanya sa matinding takot. Paano na kami, Lola? Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng pera. Bulong niya sa dilim ng gabi habang nakatingin sa kisame. Ang kanyang tinig ay basad. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Inawa niya ang tama. Ipinagtanggol niya ang matanda.
Ngunit sa mundong ito, ang kabutihan ay hindi palaging nagbibigay ng pagkain sa mesa. Nagsisimula siyang magtanong, tama ba ang ginawa ko? Hindi niya ito pinagsisisihan, ngunit ang epekto nito ay nagpapahirap sa kanya. Nakataya ang buhay ng kanyang lola. Samantala, sa kabila ng karangan ng silakbo, hindi naging ganap na tahimik ang isip ni Rafael Antonio. Sa mga unang araw matapos ang insidente, pakiramdam niya ay malinis na ang kanyang konsensya. Isang problema ang nalutas. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, isang imahe ang paulit. Ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang mukha ni Aling Corazon. Ang kanyang matinding kalungkutan, ang kanyang mga mata, na tila nagmamakawa, at ang kakaibang tingin na ibinigay niya kay Raka bago siya umalis. Hindi iyon tingin ng isang estranghero na nahihiya, kundi tingin ng isang nagdadalamhating kaluluwa na may alam. May isang bagay sa mga mata ng matanda na nagdulot sa kanya ng matinding kaba, isang hindi maipaliwanag na koneksyon na hindi niya maintindihan. Nagsimula siyang maging mapag. Isa sa kanyang opisina, iisip. Hindi ito katulad niya. Siya ay praktikal, lohikal. Ngunit ang imahe ni Aling Corazon ay tila isang multo na humahabol sa kanya. Ilang araw matapos ang insidente, habang naghahanda si Raka para sa isang business meeting, isang tawag ang kanyang natanggap mula sa kanyang secretary. Sir, may bumibisita po sa inyo. Si Tita Elena po. Nagulat si Raka. Si Tita Elena ay isang malayo nilang kamag. Anak, halos hindi na niya nakikita. Isang matandang babae, nasa mga edad 50s, na may mabait na mukha, ngunit matapang ang tindig. Naisip niya na marahil ay may kailangan lang ito mula sa kanya. Papasukin mo, sagot ni Raka, walang anumang ideya na ang pagbisitang ito ay magbabago sa kanyang buong mundo. Pumasok si Tita Elena sa kanyang opisina. Dala ang isang lumang bag. Ang kanyang mga mata ay may matinding lungkot. Pero Raka, anak, bati niya, kailangan nating mag-usap. Naupo si Raka, ngunit ang kanyang isip ay may kaba na. May isang bagay sa boses ni Tita Elena na nagpapahiwatig na hindi ito isang simpleng pagbisita. Tita, may problema po ba? Tanong ni Raka. Umiling si Tita Elena, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng aalinlangan at sakit. Mas malalim pa sa problema, Raka. Nakita ko ang nangyari sa silakbo ilang gabi na ang nakakaraan. Nakita ko ang mata ng babae na iyong pinalayas. At nakita ko rin ang mga mata niya nang tumingin siya sa iyo. Napakunot ang noo ni Raka. Si Aling Corazon po. Isa lamang po siyang matanda na nagtangkang pumasok at sinuway ang patakaran. Umiling muli si Tita Elena. Hindi mo siya kilala, Raka. O mas tama, hindi mo alam na kilala mo siya. Hindi ko na kayang itago pa ang katotohanan. Masisira ako sa aking konsensya. Pumuntong. Hindi na si Tita Elena nagpapalakas ng loob. Raka, ang totoo, si Aling Corazon. Siya ang tunay mong ina. Parang dinamaan ng kidlat si Raka. Ang mundo ay tila huminto. Ano po? Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagbibiro po ba kayo? Tita? Ang mama ko ay ang nagpalaki sa akin. Ang sabi niyo, umalis ang tunay kong ina. Iyan ang kwentong sinabi sa iyo para protektahan ka. Paliwanag ni Tita Elena, ang kanyang mga mata ay nagluluha.
Si Aling Corazon ay isang mahirap na babae noon, bata pa siya nang ikaw ay ipanganak. Wala siya, Raka. Walang pamilya, walang pangkain. Ang mga Antonio, ang pamilya ng iyong ama ay alok na kukunin ka para mabigyan ka ng magandang buhay, ng edukasyon, ng kinabukasan na hindi niya kailanman maibibigay sa iyo. Nagpatuloy si Tita Elena. Ang bawat salita ay tila isang balaraw na tumatama sa puso ni Raka. Napilitan siyang gawin yun, Raka. Ang bawat araw na nawawala ka sa kanya ay isang pagdurusa. Ngunit tinawa niya yon para sa iyo. Hindi niya kailanman binitiwan ang pagmamahal niya sa iyo. Ilang beses niyang sinubukan na makalapit, pero pinipigilan siya ng pamilya mo. Siya lang ang iisang nanay na naglakas loob na tumalikod sa kanyang anak, hindi dahil sa wala siyang pagmamahal, kundi dahil sobra siyang nagmamahal. Inabot ni Tita Elena ang kanyang lumang bag at kinuha ang isang kupas na litrato. Isang larawan ng isang magandang babae. Bata pa, kasama ang isang sanggol na lalaki. Ang mga mata ng babae ay puno ng pagmamahal at lungko. Ang sanggol ay si Raka. Sa likod ng litrato, may sulat. Kamay na mahirap basahin, ngunit may malalim na kahulugan. Para sa aking mahal na Rakael, ang puso ng aking buhay. Sana isang araw maintindihan mo, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Nang makita ni Raka ang litrato, at ang sulat sa likod nito, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa kanyang pamilya ay biglang nawala. Ang babaeng hinamak niya, pinalayas at itinuring na basura ay ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Ang kanyang sariling ina, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang galit, lungkot, pagkadismaya at matinding pagsisisi ay nagsama. Sama sa kanyang dibdib. Galit sa kanyang pamilya na naglihin, galit sa sarili niya na naging bulag at walang puso. Ang kanyang pagiging walang pakialam at pagiging praktikal ay tila isang maskara na nagtago sa kanya mula sa pinakadakilang katotohanan. Marco, bulong niya sa sarili, puno ng puot. Ang taong ito ang nagpakalat ng kasinungalingan, nagpatibay sa kanyang pagiging walang puso. Agad na tumawag si Raka sa opisina ni Marcolin. Marco, pumunta ka sa opisina kung mayon din. Ang kanyang boses ay parang kidlat na may dalang bagyo. Nang dumating si Marco, tila walang kamalay. Malay sa galit na bumabalot kay Raka. Sir Rala, bakit po? Marco, alam mo ba kung sino ang matandang babae na pinalayas mo? Tanong ni Raka, ang kanyang mga mata ay matalim na tingin kay Marco. Isa lamang po siyang simpleng matanda na gumugulo sa imahe ng silakbo. Sir, sagot ni Marco, may pagmamalaki pa rin. Tumayo si Raka. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyong. Iyon ang nanay ko. Marco, ang nanay ko. At ikaw, dahil sa iyong pagiging mapagmataas at walang puso, inamak mo siya, ipinahiya mo siya sa harap ng maraming tao. At ako ang mas masahol pa dahil ako ang nagtuloy ng iyong kahayupan. Namutla si Marco, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Sir Raka, hindi ko po alam. Hindi mo alam. Sigaw ni Raka. Ang pagiging manager ng silakbo ay hindi lamang tungkol sa pera at imahe, Marco. Tungkol din ito sa paggalang, sa dignidad ng tao. Wala kang paggalang. Dahil sa ginawa mo, sa iyong pagiging duwag at walang kaluluwa, ikaw ay tanggal na sa trabaho. Ngayon din, ayoko nang makita ang pagbumuka mo
sa silakbo kailanman. Tumalikod si Raka. Hindi na inintindi ang pagmamakaawa ni Marco. Ang kanyang isip ay puno ng isang misyon. Hanapin ang kanyang ina. Nagsimula ang kanyang paghahanap. Sa tulong ni Tita Elena, nalaman niya ang pinaghihirapan ng kanyang ina, ang tahimik at payat na buhay na pinili nito, ang layo na pilit nitong pinanatili para sa kanyang kapakanan. Hindi nagtagal at natagpuan niya si Aling Corazon sa isang maliit na bahay sa isang liblib na barangay. Ang bahay ay simple, malayo sa karangyaan ng kanyang mundo. Nang makita ni Aling Corazon si Raka na nakatayo sa kanyang pinto, tila hindi siya makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang takot ay agad na bumalik sa kanyang mukha. Mama, bulong ni Raka, ang kanyang boses ay basag, puno ng matinding sakit. Lumuhod siya sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga luha ay umaagos ng walang umpay. Patawarin mo po ako, Mama. Patawarin mo ako sa aking pagiging bulag, sa aking pagiging walang puso. Hindi ko po alam. Hindi ko po kailanman naisip na ikaw iyon. Niyakap ni Aling Corazon ang kanyang anak, ang kanyang mga luha ay umaagos din. Ang mahabang taon ng paghihintay, ng pagdurusa, ng pagmamahal na nakatago ay lumabas lahat sa sandaling iyon. Anak ko, Rafael, bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Pinatawad na kita, matagal na. Ang tanging hiling ko lang ay malaman na maayos ka. Iyon lang. Ang yakap na yon ay hindi lamang yakap ng pagmamahal, kundi pati na rin ang pagpapatawad at pagpapagaling. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafa na ang yelo na bumabalot sa kanyang puso ay nagsisimulang matunaw. Ngunit alam niya na ang sugat na idinulot niya ay malalim at kailangan niyang gawin ang lahat para maghilom ito. Habang nag-uusap sila ng kanyang ina, narinig ni Raka ang kwento ni Clara mula kay Aling Corazon. Kung paano siya ipinagtanggol ni Ro, kung paano siya naglakas. Loob na tumayo laban kay Marco, naramdaman niya ang matinding hiya at pagsisisi. Si Clara, isang Islanghero, ay nagpakita ng mas malaking pagmamahal at paggalang sa kanyang ina kaysa sa sarili niyang anak. Mabilis na pinaghandaan ni Raka ang paglipat ng kanyang ina sa isang mas komportableng bahay. Ngunit hindi lang iyon ang kanyang misyon. Kailangan niyang hanapin si Clara. Sa pamamagitan ng mga rekord ng silakbo, madali niyang natagpuan ang address ni Clara sa Tondo. Ang paglalakbay mula sa Maranyang Makati patungong Tondo ay tila pagtawid sa isang napakalaking agwat ng mundo. Ang malawak, maalikabok na lansangan ang nagkakadikit. Dikit namang mabahay, ang amoy ng usok at kanal ito ay isang mundo na kailanman ay hindi niya naranasan. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging bulag, sa realidad ng buhay ng marami. Nang makarating siya sa maliit na bahay ni Clara, nakita niya ang matanda, si Lola Ising, na nakahiga sa isang lumang banig, umihina ng may hirap. Ang kanyang mukha ay butot balat at ang kanyang mga mata ay malabo. Sa gilid, nakaupo si Clara, namumutla, may malalim na ebags, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili pa ring matatag. Nagulat si Clara nang makita si Raka sa kanilang pinto. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng halong galit at pagtataka. Ano po ang ginagawa ninyo dito, Sir Raka? Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay malanig at may pag. Iingat. Clara, ani Raka, ang kanyang boses ay malambot
Malayo sa dating pagiging walang emosyon. Alam ko na ang lahat. Alam ko na si Aling Corazon, ang aking ina. At alam ko rin ang ginawa mo para sa kanya. Tiningnan siya ni Clara. Hindi pa rin nagtitiwala. Kaya po ba kayo nandito? Para ipagpatuloy ang paghihiya sa akin? Hindi, Clara. Nandito ako para humingi ng tawad. Sagot ni Raka, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Hindi ko po kailanman naisip na ang taong iyon ay ang aking ina. At ang pagpapaalis ko sa iyo ay isang malaking pagkakamali. Hindi ko nakita ang halaga ng iyong ginawa. Lumapit si Raka kay Lola. Ising, ang kanyang puso ay kumirot sa sakit nang makita ang kalagayan ng matanda. Nakita ko po ang kalagayan ni Lola. Ising. Alam ko po ang kanyang sakit. Nagulat si Clara. Paano po ninyo nalaman? Nalaman ko po mula kay Aling Corazon. At mula sa mga taong imbestiga sa inyong sitwasyon. Tiningnan ni Raka si Clara ng diretsyo sa mata. Gusto ko pong tulungan kayo, Clara. Handa akong gastusan ang lahat ng kailangan para sa operasyon at pagpapagaling ni Lola, Ising. Mula sa aking puso. Alinlangan si Clara. Hindi niya alam kung magtitiwala siya sa isang taong nagtanggal sa kanya sa trabaho at dating walang puso. Ngunit nang tumingin siya sa mukha ni Lola, Ising sa kanyang paghihirap, alam niya na kailangan niyang isantabi ang kanyang pride. Salamat po, Sir Raka. Bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang isang malaking pasanin ay tila nabunot sa kanyang diglin. Ngunit hindi pa, apos si Raka. May isa pa akong alok sa iyo, Clara. Hindi lang ito tungkol sa lola mo, ito ay tungkol sa iyo. Gusto kong bumalik ka sa silakbo. Nagulat si Clara. Pumalik ko. Bilang serbidora. Ang ideya ay hindi niya gusto. Hindi, sagot ni Raka. Ang kanyang mga mata ay may kintab ng pag-asa. Hindi ka babalik bilang serbidora. Gusto kong ikaw ang maging kansangkuan, ang rotundan head ng Guest Relations and Staff Development. Isang mataas na posisyon na may kapangyarihan. Ikaw ang magiging mukha ng silakbo, ang magtuturo sa aming mga empleyado ng tamang pagtrato sa mga tao. Nag-isip si Clara. Ang posisyong iyon ay isang malaking pagbabago, isang pagkakataon na makatulong hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa iba. Ngunit ang pagtatrabaho muli sa ilalim ng taong ito. Sir Raka, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay mas matatag ngayon. Pumapayag po ako para kay Lola Ising at dahil sa inyong sinseridad. Ngunit mayroon po akong isang kondisyon. Napakunot ang noo ni Raka. Ano yon? Gusto kong kayong miso ang sumama sa mga training ko, paliwanag ni Clara. Ang kanyang mga mata ay matapang na nakatingin kay Raka. Ang mga training na yon ay tungkol sa pakikipagkapwa. Tao, ang kahulugan ng pakikipag. Ugnayan sa kapwa-tao, ang pagiging maawain, ang pagiging bahagi ng komunidad, at ang paggalang sa bawat tao, ano man ang estado sa buhay. Kung gusto ninyong magbago ang silakbo, kailangan ninyong magbago muna. Kailangan ninyong maintindihan ang mga prinsipyong ito sa pinakamalalim na antas. Tiningnan ni Raka si Clara. Ang kanyang kondisyon ay isang hamon sa kanyang pagkatao, sa kanyang nakasanayang pag-iisip. Ngunit nang makita niya ang sinseridad at determinasyon sa mga mata ni Clara,
At nang maalala niya ang sakit na dulot niya sa kanyang ina, alam niya na ito ang tamang landas. Pumapayag ako, Clara, sagot ni Raka, ang isang maliit na ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang lahat para magbago at para maging isang silakbo na may puso. Maraming salamat, Clara. Sa sandaling iyon, hindi lamang isang trabaho ang natanggap ni Clara, kundi isang bagong asa. At para kay Raka, hindi lamang isang empleyado ang kanyang nakuha, kundi isang guro, isang taong magtuturo sa kanya ng kahulugan ng tunay na yaman. Ang lihin ay nabunyag at sa gitna ng pagkabigla at pagsisisi, isang bagong kabanata ang nagsisimula para sa kanila, para sa silakbo, at para sa maraming tao na kanilang matutulungan. Ang makintab na marble floor ng silakbo, na dati nagpapakita ng kanyang sariling refleksyon bilang isang simpleng serbidora, ay tila ngayon ay nagsisilbing salamin ng kanyang bagong simula. Ang amoy ng mamahaling kape at sariwang pinya na dati pangarap lamang, ay ngayon ay bahagi na ng kanyang araw. Araw na pagtatrabaho. Iyon ang unang araw ni Clara bilang Head of Guest Relations and Staff Development sa silakbo. Ang kanyang puting uniforme na may kasamang blazer at mas formal na sapatos ay kumpara sa kanyang dating servidora uniform na nagbibigay sa kanya ng halong pakiramdam ng pagkamangha at pagkabagabag. Sa halip na ang pamilyar na busina ng mga jeepney at ang halumigmig ng tondo, ang tumambad sa kanya ay ang tahimik at air-conditioned na tanggapan na inilaan para sa kanya, isang maliit, ngunit eleganteng silid na may malaking bintana na nakatanaw sa abalang Makati. Dito, siya ang magpapasimula ng pagbabago. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang kaba, ang takot na baka hindi siya sapat, ang baka hindi siya mapaniwalaan ng mga taong kanyang tuturuan. Ako magtuturo. Ulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at aalinilangan. Hindi nagtaga, naramdaman niya ang matinding pagsubok. Ang kanyang unang linggo ay puno ng pagtatangka na makipag-ugnayan sa mga dating kasamahan na ngayon ay kanyang tuturuan. Maraming mga mata ang puno ng pagdududa. Ang mga ngiti ay pilit at ang mga bulungan ay nagpaparinig ng matalim na panunuya. Tingnan mo siya, Dayati Taga. Punas lang ng mesa. Ngayon magtuturo na sa atin kung paano magsilbi, ang narinig niyang bulong mula sa isang grupo ng mga waiter na tila sinadya para marinig niya. Si Dante, isang dating katrabaho na naging malapit kay Marcolin, ay laging may masamang tingin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagsalungat. Ang pagbabago ay hindi madali. Ang mga lumang gawi ay mahirap baguhin. At ang mga taong sanay sa isang kultura ng pagiging superior ay nahihirapang tanggapin ang pagkakapanit. Pantay. Ngunit si Clara ay hindi sumuko. Sa halip na ipilit ang kanyang awtoridad, pinili niyang maging modelo, maging tagapakinig. Sa mga unang tulong, umpisa siya sa pagtatanong sa kanilang mga karanasan, sa kanilang mga obserbasyon, na para bang isa lamang siyang aaral. Sa ganitong paraan, unti niyang binibigyan ng boses ang mga taong dati tanging pagsunod lamang ang alam. Samantala, si Rafael Antonio ay abala rin sa kanyang sariling laban. Ang kanyang pangako kay Clara na sasali sa mga training session ay isang bagay. Ngunit ang harapin ang sarili niyang mga pagkukulang ay ibang usapan. Sa mga unang sesyon, tila nakabalot pa rin siya sa kanyang malamig na baluti.
Nakaupo siya sa likod, tahimik. Ang kanyang mga braso ay nakakrus, ang kanyang ekspresyon ay walang mabasa. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng matinding kaba sa ibang empleyado at maging kay Clara. Ngunit si Clara, alam ang kanyang tungkulin, ay hindi nagpadala sa takot. Hindi siya nag-lecture sa kanila tungkol sa pakikipagkapwa, at paggalang. Sa halip, ginamit niya ang mga kwento, mga totoong sitwasyon, at mga laro na nagpapaisip. Isang beses, nagkwento siya tungkol sa isang matandang pulubi sa Tondo na nagbahagi ng kanyang huling barya sa isang asong gutom. Sa tingin ninyo, mayaman ba ang matandang iyon? Tanong niya sa grupo. Ang lahat ay umiling. Ngunit ang kanyang puso, puno ng awa at pagmamalasakit, ay mas mayaman pa kaysa sa anumang kayamanan. Iyon ang pakikipagkapwa. Pang pagtingin sa kapwa. Ano man ang kanyang estado, bilang kapantay at handang umunawa at tumulong. Unting nakita ni Clara ang pagbabago sa mukha ni Raka. Ang kanyang mga mata, na dati walang emosyon, ay nagsimulang magpakita ng pag-iisip, ng pagtataka, at minsan ay ng pagkadismaya sa sarili. Isang araw, sa kalagitnaan ng isang diskasyon tungkol sa paghusga, sa panlabas na anyo, nagtanong si Raka, paano kung ang taong iyong hinusgahan ay ang taong pinakamalapit sa iyo? Paano kung ang pag-uusya mo ay nagdulot ng matinding sakit sa kanila? Ang kanyang tanong ay tila isang kumpisal, ang kanyang boses ay puno ng bighati. Nakita ni Clara ang sakit sa kanyang mga mata, at doon, naramdaman niya na nagsisimula ng matunaw ang yelo sa puso ni Raka. Sa labas ang silakbo, ang relasyon ni Raka sa kanyang ina, si Aing Corazon, ay unti ring lumalalim. Madalas na niyang dinadalawang ina sa bago nitong bahay, nagdadala ng pagkain at mga regalo. Sa mga oras na iyon, hindi siya si Rafael Antonio, ang ari ng silakbo, kundi isang anak na humihingi ng tawad at naghahanap ng pagmamahal. Natuto siyang makinig sa mga kwento ng kanyang ina, sa mga sakripisyo nito, at sa buhay na hindi niya kailanman inakala na nararanasan ng kanyang pamilya. Ang bawat kwento ay nagpapabago sa kanya, nagpapalawak sa kanyang unawa, at nagtuturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. Dahil sa pagbabago ni Raka, unting nakita ng mga empleyado ang sinseridad sa pagbabago ng silakbo. Ang mga dati nagdududa ay nagsimulang magbigay ng kooperasyon. Ang mga matigas ang ulo ay nagsimulang makinig. Si Clara, sa kanyang walang sawang pagtuturo at pagpapakita ng empatiya, ay nakuha ang respeto ng marami. Isang hapon, habang naglalakad siya sa kusina, isang tiyak na dating sumusway sa kanya ay lumapit at nagtanong, Kara, paano mo ba natitiis ang mga panunula namin? Ako, sa totoo lang, nahihiya ako sa mga nagawa ko. Ngumiti si Clara. Hindi ko iniisip ang mga panunuya, chef. Ang iniisip ko ay ang potensyal ng bawat isa sa atin na maging mas mabuting tao. At naniniwala ako na kaya natin iyon. Ang pinakamalaking pagbabago sa silakbo ay dumating sa anyo ng talaan ng pag-asa. Nagsimula ang ideyang ito sa isang gabing hindi makatulog si Clara. Iniisip ang libong Pilipino na kagaya niya na nangangarap lamang na makakain ng isang disenteng pagkain sa isang disenteng lugar, ngunit hinuhusgahan dahil sa kanilang panlabas na anyo. Paano kung naisip niya kung may isang lugar sa silakbo kung saan ang lahat ay pantay? Pantay, kung saan ang dignidad ng tao ang pinakamahalaga at hindi ang kapal ng kanyang wallet.
Kinaumagahan, ipresenta niya ang kanyang ideya kay Raka. Sir Raka, gusto ko pong maglaan ng isang mesa sa Silakbo, isang espesyal na mesa para sa mga taong nangangailangan ng pag-asa ng isang pagkakataon na maramdaman na sila ay mahalaga. Ipinaliwanag niya ang konsepto, isang talaan ng pag-asa kung saan ang mga matatandang walang pamilya, mga veterano ng giyera, mga guro na naglaan ng buhay sa serbisyo, ngunit nahihirapan sa buhay, o sinumang individual na nagbigay ng kontribusyon sa lipunan, ngunit nasalanta ng kahirapan, ay maaring kumain ng libre na may buong paggalang at serbisyo, pula ng mga regular na customer. Sa simula, alinlangan si Raka. Ang kanyang isip sa negosyo ay nagtatanong sa mga gastos, sa imahe, sa lohika. Clara, maganda ang ideya, ngunit paano ang business aspect? Hindi ba ito makakaapekto sa aming prestige? Ngumiti si Clara. Sir Raka, ang punay na prestihyo ay hindi lamang sa kayamanan, kundi sa kabutihan. Kung ang Silakbo ay magiging simbolo ng pag-asa, ang kabutihan, mas lalo itong tataas ang reputasyon, hindi lang sa pera, kundi sa puso ng mga tao. Tiningnan ni Raka si Clara. Nakita niya ang kanyang ina, sa mga mata ni Clara, ang kanyang pagnanais na makatulong, ang kanyang pagmamahal sa kapwa. Ang kanyang puso, na ngayon, ay mas bukas na, ay sumang. Ayon. Sige, Clara. Gawin natin ito. Suportado kita ng buo. Ang talaan ng pag-asa ay inilunsad ng may pag-iingat. Sa simula, marami ang nagtaas ng kilay sa industriya ng fan. Meaning, ano yan? Party ball. Para saan? Panong ng ilang kritiko. Ngunit ang komunidad ay mabilis na tumugon. Ang mga kwento ng mga matatanda na kumain sa Silakbo, na tila binigyan ng bagong buhay, ay kumalat sa social media. Isang veterano na halos hindi na nakakakain ng tama, ay umiyak sa pasasalamat ng makatikim ng masarap na pagkain at makaranas ng buong respeto. Ang isang guro na naglaan ng buhay sa pagtuturo, ngunit nasa bingit ng kahilapan ay nakatanggap ng royal treatment na kailanman ay hindi niya naisip na mararanasan. Hindi nagtagal, ang talaan ng pag-asa ay naging puso ng Silakbo. Hindi lamang ito nagbigay ng pagkain, kundi ng pag-asa, dignidad, at isang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang bagay na mas malaki. Ang mga empleyado ng Silakbo ay nagsimulang magboluntaryo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan habang naghahanda at nagsisilbi sa mga bisita ng tala. Ang Silakbo, na dating simbolo ng lamig at elitismo, ay ngayon ay naging tanglaw ng kabutihan at pagmahal. Sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, unting lumalim ang ugnayan ni Nataka at Clara. Ang kanilang mga working hours ay naging magkatuwang na paglalakbay. Ang kanilang mga brainstorming session ay naging pagkakataon upang makita ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Ang kirot ng pagkalugi ni Clara at ang pagdududa ni Raka ay nagbigay daan sa isang pagkakaintindihan at pagpapahalaga. Nakita ni Raka ang kagandahan hindi lamang sa panlabas na anyo ni Clara, kundi sa kanyang kaluluwa, ang kanyang katatagan, ang kanyang kabaitan, ang kanyang kakayahang makita ang kabutihan sa lahat ng tao. Para kay Clara, nakita niya ang isang Raka na hindi niya kailanman inakala na umiital. Ang Raka na may pagpapakumbaba, ang Raka na handang matuto, ang Raka na may malalim na pagmamahal sa kanyang ina, at ang Raka na may pagnanais na gumawa ng tama.
ang kanilang mga pag-uusap ay umabot na sa lampas sa trabaho. Sa mga gabing tahimik, matapos ang magulong araw, naupo sila sa isang sulok ng silakbo, nag-uusap tungkol sa kanilang mga pangarap, sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pamilya. Isang gabi, habang nakatanaw sa mga ilaw ng Makati, nagtanong si Raka, "Clara, paano mo ba nagagawa ang lahat ng ito? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo, paano ka pa rin puno ng pag-asa?" Mumiti si Clara. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. "Dahil naniniwala po ako, Sir Raka, na ang kabutihan ay parating na nanaig. At dahil sa inyo, sa pagbabago ninyo, mas lalo po akong naniniwala." Sa sandaling iyon, ang kanilang mga mata ay nagtagpo at ang isang hindi maipaliwanag na koneksyon ay tila lumitaw. Ito ay hindi na lamang profesional na paggalang, kundi isang simulan ng isang bagay na mas malalim. Ang bawat tingin, bawat pagdampi ng kamay sa aksidente, bawat ngiti na nagpaparamdam ng kakaibang init sa kanilang mga puso, ang lahat ng ito ay nagpapatunay na ang kanilang relasyon ay higit pa sa magkatrabaho. Sila ay dalawang kaluluwa na magkasama sa isang misyon at sa paghahanap ng pagbabago, natagpuan nila ang isa't isa. Ngunit ang lahat ng kabutihan at pagbabago ay hindi kailanman mawawala sa mga mata ng mga naiinggit. Sa kabilang dako ng Makati, sa marangyang opisina ng Grandeur Chisin, nakaupo si Gino de los Santos, ang may-ari ng isang malaking chain ng mga karibal na restaurant. Si Gino, nasa mga edad 50, ay isang tao na naniniwala lamang sa pera at kapangyarihan. Para sa kanya, ang inosyon at kabutihan ay kahinaan. Sa nakalipas na ilang buwan, naging pamilyar si Gino sa pagbabago ng silakbo. Ang mga balita tungkol sa talaan ng pag-asa. Ang pagtaas ng reputasyon ng silakbo hindi lamang sa pagiging mamahalin, kundi sa pagiging may puso ay nagdulot ng matinding pagkainggit sa kanya. Nakikita niya ito bilang isang person, ngunit isang person na epektibo at nagbabanta sa kanyang negosyo. Ang mga tao ay nagiging sentimental, bulong niya sa sarili, habang nakatingin sa isang artikulo sa pahayagan tungkol sa silakbo at talan ng pag-asa. Nagpapakain ng mga pulubi at inaakala nilang sila na ang mga santo. Kalokohan. Ngunit may isang bahagi sa kanya na nakikita ang potensyal na kahinaan sa talaan ng pag-asa. Ang pagpapakain sa mga taong mula sa iba't ibang background na hindi kontrolado ang kanilang pinagmulan ay isang risk sa kanyang pananaw. Maaari itong maging isang madaling target para sa isang epektibong pag-atake. Isang gabi, habang iisip, may isang ideya ang pumasok sa kanyang isip, isang ideya na masama at mapanira. Ang talaan ng pag-asa ay isang bukas na imbitasyon sa kapahamakan. Sa tingin niya, kung magkakaroon ng isang iskandalo, isang bagay na makasisira sa reputasyon ng silakbo, at lalo na sa kanilang bagong puso, ang talaan ng pag-asa. Kung gayon, masisira ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Mayroon akong planong pag-usapan," sabi niya sa kanyang kausap. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagmamalaki. Oras na para ipakita sa silakbo kung ano ang tunay na laro ng negosyo. Oras na para ibalik sila sa kanilang dating posisyon bilang isang simpleng mayabang na restaurant. At ang talaan ng pag-asa, iyon ang magiging lason na kakain sa kanila. Ang kanyang plano
ay masama. Isang paglulunsad ng mga peking balita ng food poisoning sa Silakbo na tila nagmula sa talaan ng pag-asa. Ang layunin ay hindi lamang sirain ang reputasyon ang Silakbo, kundi ang wasakin ang kanilang bagong tatag na misyon ng kabutihan. Ang isang bagong unos ay nalalapit at sa pagkakataong ito, ang puso ng Silakbo ay nakataya. Ang bawat kibot, bawat galaw sa loob ng Silakbo ay tila isang nakatutok na bomba handa ng sumabog. Ang balita ng di umano'y food poisoning ay kumalat na parang wildfire, hindi lamang sa mga pahayagan at telebisyon, kundi lalo na sa bilis ng kidlat na mundo ng social media. Ang mga hashtag sa Silakbo Poison, Talaang Panganib, at Luxury Risk ay naglipana, nagpapalala sa pagkabahala ng publiko. Ang kanilang dating pinagmamalaking talaan ng pag-asa ay biglang naging sentro ng pagdududa, pinansadan ang mga kritiko na isang pandaraya sa publiko o mapanganib na eksperimento na naglalagay sa kapahamakan ng mga maralita na kanilang inaangkin na tinutulungan. Ang ingay ng mga kamera, ang nagmamadaling boses ng mga reporter, at ang matahim na mga tanong ay tila nagalabas ng apoy sa loob ng lobby ng Silakbo. Ang mga bindana, na dati nagpapakita ng magandang tanawin ng makaris skyline, ay tila ngayon ay nagsisilbing salamin ng kanilang kalituhan. Sa loob ng 2 araw, halos walang customer na pumasok. Ang mga reservation ay kinansela ng maramihan. Ang mga kasunduan sa mga supplier ay nasuspinde at ang mga investor ay nagbabanta ng pag-atahas. Ang mga telepono ay hindi tumitigil sa pagling, hindi para sa reservation, kundi para sa mga galit na tawag, pagtatanong, at pagbabanta. Sa loob ng kanyang opisina, nakaupo si Raka. Ang kanyang mukha ay namumutla, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyong. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng pagnanais niyang baguhin, ang Silakbo at gawin, itong isang simbolo ng kabutihan, ay tila gubuho na sa isang iglap. Ang galit sa sarili ay nagliliyab sa kanyang dibdib, ang kanyang pagiging bulag sa kasinungalingan ng kanyang pamilya, ang kanyang pagpapabaya sa kanyang ina, at ngayon ang kanyang pagiging biktima ng paninira. Ito ba ang bayad sa lahat ng aking kasalanan? Pulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay naninginig. Ang imahe ni Gino de los Santos, ang kanyang karibal, na nakangisi at nagtatagumpay, ay gumugulo sa kanyang isip. Ngunit sa gitna ng unos na yon, may isang tinig na nananatiling kalmado, isang presensya na nagbibigay sa kanya ng lakas, si Clara. Hindi siya nagpanit. Hindi siya sumigaw o nagreklamo. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag, puno ng determinasyon. Sa mga oras na tila nalulunod na si Raka sa pagkabahala, si Clara ang nagpapaalala sa kanya ng kanilang misyon. Sir Raka, hindi po ito ang katapusan, ani Clara, abang nakatayo sa harap ng kanyang desk. Ang kanyang tinig ay malinaw, tila isang musika, sa gitna ng kaguluhan. Alam natin ang katotohanan. Alam natin na walang food poisoning. Kung mayroon man, nanggaling iyon sa masamang intensyon, hindi sa kapabayaan ng Silakbo. Ngunit paano natin patutunayan, Clara? Tanong ni Raka, puno ng pagkadismaya. Ang mga tao ay hindi na naniniwala. Ang mga investigador ay narito na, hinahalukay ang bawat sulok ng kusina ng aming mga supplier. At si Gino, sigurado akong siya ang nasa likod nito. Isang pulis at isang opisyal mula sa Department of Health ang pumasok sa opisina ni Raka. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Sir Antonio, tapos na po ang preliminary investigation.
sa inyong kusina at supply chain, aninang opisyal. Wala po kaming nakitang anumang paglabag sa kalinisan o paghawak ng pagkain. Sa katunayan, ang inyong mga proseso ay mas mahigpit pa kaysa sa karaniwan. Ngunit ang mga sample ng pagkain na dinala ng mga nagreklamo, nagpositibo po sa isang uri ng lason na hindi karaniwang matatagpuan sa normal na pagkain at tila sinadya. Ang balitang yon ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Raka, ngunit pinalakas din ang kanyang hinala kay Gino, isang sinadyang pagwasak. Tiningnan ni Clara si Raka. Sir Raka, narinig ninyo po. Ito ay patunay na sinisira tayo. Pero ito rin ng ating pagkakataon. Hindi tayo magtatago. Hindi tayo magsisinungaling. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Raka. Ang pinakamalaking lakas ng silakbo ay hindi ang kanyang pera, hindi ang kanyang karangyaan. Ito ay ang kanyang puso. Ang komunidad na ating binuo sa pamamagitan ng talaan ng asa, paliwanag ni Clara. Dapat nating ipakita sa publiko ang katotohanan. Kailangan nating ipakita sa kanila ang ating puso. Ang ideya ni Clara ay simple, ngunit matapang. Isang press conference. Ngunit hindi ito magiging isang tipikal na pagtatanggi at paglilinaw. Ito ay magiging isang pagpapakita ng kanilang tunay na pagkatao, ng kanilang tunay na misyon. Dapat tayong maging transparent, Sir Raka, patuloy ni Clara. Ipakita natin sa kanila ang lahat ng ebidensya ng ating kalinisan. At pagkatapos, ipakita natin sa kanila ang mga tao na ating tinulungan, ang mga taong nakaranas ng tunay na kabutihan sa silakbo. Isip si Raka. Ang panganib ay malaki. Kung mabigo sila, ganap na madudurog ang silakbo. Ngunit kung magtagumpay sila, hindi lang nila maibabalik ang reputasyon ng restaurant, kundi mas lalo pa nilang palalakasin ang mensahe nito. Sige, Clara, desidido niyang sabi. Gawin natin. Ikaw ang magiging boses ng silakbo. Suportado kita ng buo. Sa kabilang dako, si Gino de los Santos ay lumulutang sa tuwa. Sa kanyang opisina, tinitingnan niya ang mga headline na nagpapabagsak sa silakbo. Ang tanga talaga ni Rafael, bulong niya sa kanyang sarili habang humihigop ng mamahaling kape. Ang talaan ng asa na iyan ang magiging katapusan niya. Sino ba naman ang magtitiwala sa isang restaurant na nagpapakain ng mga pulubi at nagdudulot ng lason? Ang kanyang kabutihan, ang kanyang kahina. Hindi niya inakala na ang kanyang matalinong plano ay malalampasan ng isang bagay na mas matalino pa ang katotohanan at ang kapangyarihan ng puso. Ang sikat ng araw sa Makati ay tila nagpakita ng mas matinding init kaysa sa karaniwan. Sa loob ng isang ballroom sa isang maranyang hotel na inupahan para sa press conference, ang kapaligiran ay puno ng kaba at asa. Mahigit 100 reporter ang agawan ng pwesto, ang mga kamera ay nakatutok at ang mga mikropono ay nakahanay sa mahabang mesa. Ang mga balita tungkol sa silakbo ay pinag-usapan sa buong bansa at ang lahat ay naghihintay kung paano sila tutugon. Sa likod ng entablado, kinakabahan si Clara. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ngunit sa tuwing titingnan niya si Raka, na nakatayo sa tabi niya, at si Aling Corazon, na nakaupo sa tabi ng kanyang lola, si Lola Ising na sa kabila ng pagiging mahina pa rin, ay nagpunilit na sumama
upang magbigay suporta sa kanyang apo. Ang kanyang puso ay nagiging matatag. Ito ay hindi lamang tungkol sa silakbo. Ito ay tungkol sa katotohanan. Handa ka na ba, Clara? Tulong ni Rafa, ang kanyang kamay ay marahang dumampi sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala at pagmamahal. Ngumiti si Clara. Handa na po, Sir Rafa. Para sa silakbo. Para sa katotohanan. Nang lumabas sila sa entablado, ang mga flash ng kamera ay tila isang bagyo ng liwanag. Si Clara, na dati isang serbidora, ay ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay matatag, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa kanyang tabi si Rafael, na ngayon ay mas matured na, ay tumingin sa kanya na may paghanga. At sa kanilang tabi, si Aling Corazon at Lola Ising, ang dalawang matatanda na naging saksi sa pagbabago ng kanilang mga pamilya, ay nakaupo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula ni Clara. Ang kanyang boses ay malinaw at kalmado, bagamat may bahid ng emosyon. Ako po si Clara, Head of Guest Relations and Staff Development ng Silakbo Restaurant. Nagtipon po tayo rito upang linawin ang mga isyu ng di umano'y food poisoning na lumalaganap laban sa aming restaurant. Isinara ni Clara ang mga mata sandali na aalala ang unang araw na siya ay nagtrabaho sa Silakbo. Ang takot, ang pagod, ang paghihirap. At ngayon, narito siya sa harap ng buong bansa. Nagpatuloy siya. Sa loob ng maraming taon, ang Silakbo ay naging simbolo ng karangyaan at kalidad. Ngunit sa nakaraang mga buwan, sinikap naming gawin itong simbolo ang isang bagay na mas malalim, ang kabutihan ng paggalang at ng punay na pakikipagkapwa. Ipinaliwanag niya ang mga resulta ng investigasyon ng Department of Health na nagpapatunay na ang Silakbo ay sumusunod sa pinakamahigpit na pamantayan sa kalinisan at kaligtasan ng pagkain. Ang mga samplo ng pagkain na dinala ng mga nagliklamo na nagpositibo sa lason ay hindi nagmula sa aming kusina o supply chain. Ito po ay isang sinadyang paninira. Ngunit ang pinakamalaking pagtatanggol ay hindi galing sa mga datos o investigasyon. Ito ay galing sa puso. Ang Silakbo po, sa kanyang pagbabago, ay naglunsad ng talaan ng patuloy ni Clara. Isang lugar kung saan ang mga karapat dapat na individual na nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay ay binibigyan ng pagkakataon na makaranas ng dignidad at respeto. Ngayon, gusto kong pakinggan ninyo ang kanilang mga kwento. Ang unang lumabas ay si Mang Diyos, isang veterano ng giyera, na dati naglalakad na halos wala ng pag-asa. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagsubok, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi lang po pagkain ang ibinigay sa akin ng Silakbo, anya, ang kanyang boses ay nanginginig. Pinigyan po nila ako ng dignidad. Sa mga araw na pakiramdam ko ay wala, na akong silbi, ipinaramdam nila sa akin na mahalaga pa rin ako. Ito po ay hindi restaurant. Ito po ay bahay ng pag-asa. Sumunod ay si Aling Nena, isang guro na naglanang buhay sa serbisyo, ngunit nasalanta ng sakit. Ang aking mga estudyante, ang aking duhay. Ngunit nang ako ay magkasakit, pakiramdam ko ay wala na akong silbi, anya. Ngunit ang Silakbo, binigyan nila ako ng pagkakataon na makatikim ng masarap na pagkain na tratuhin ng may respeto. Ipinakita nila sa akin na ang kabutihan ay umiiral pa rin.
At sa pinakamahalagang bahagi ng press conference, tumayo si Aling Corazon. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng bulungan sa mga reporter. Dati siya ang pinalayas, ngayon siya ang nagtatanggol. Ako po si Corazon Antonio. Panimula ni Aling Corazon, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang babaeng pinalayas sa silakbo ilang buwan na ang nakakaraan. At ako po ang ina ni Raquel Antonio. Ang balitang iyon ay nagdulot ng matinding gulat sa buong silid. Umulan ang mga reporter. Ang mga flash ng kamera ay nagdipa. Nakita ni Gino de los Santos na nagmamasid sa line feed sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay namuti. Ang kanyang plano ay nababalutan ng isang di inaasahang pagbabago. Pinatawad ko na po ang aking anak sa kanyang pagkakamali. Patuloy ni Aling Corazon, ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Raka, puno ng pagmamahal. At pinasalamatan ko siya sa kanyang pagbabago. Ngunit higit sa lahat, pinasalamatan ko si Clara. Ang babaeng ito, isang estranghero sa akin noon, ang nagtanggol sa akin. Siya ang nagturo sa aking anak ng kahulugan, ng paggalang at kabutihan. Ang silakbo sa pamamagitan ni Clara at ng aking anak ay naging simbolo ng pagpapatawad, ng pagmamahal at ng pag-asa. Ang pag-atake sa silakbo ay hindi lang pag-atake sa isang restaurant. Ito ay pag-atake sa mga pangarap ng maraming tao, sa mga pusong muling nabuhay dahil sa talaan ng pag-asa. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Hindi ito simpleng pagtatanggol. Ito ay isang kumpisal, isang testimonya ng pagbabago, at isang panawagan para sa kabutihan. Ang kanyang kwento, kasama ang kwento ng mga veterano at guro, ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang ebidensya ng kalinisan. Ang publiko ay naantig. Ang mga reporter ay nagsimulang magsulat, hindi tungkol sa food poisoning, kundi tungkol sa puso ng silakbo. Sa sandaling iyon, may lang natanggap ng isang reporter na ipinadala ng isang empleyado ni Gino de los Santos na naantig ng press conference. Ito ay isang leaked document, nagpapakita ng ebidensya ng paninira ni Gino. Ang katotohanan ay lumabas at si Gino de los Santos, ang mastermind sa likod ng lahat ng ito, ay nabunyag. Ang kanyang reputasyon ay nawasak sa isang iglap. Ang kanyang granier chisig ay nagsimulang bumagsak habang ang silakbo ay lumipad patungo sa tagumpay. Sa mga sumunod na araw at linggo, hindi lamang naligtas ang silakbo, kundi mas lalo pa itong lumakas at minahal ng publiko. Ang talaan ng pag-asa ay naging isang pambansang simbolo ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Ang bawat pahayagan at news channel ay naglatala ng mga kwento ng pagbabago ng silakbo, ang mga testimonya ng mga taong tinulungan nito at ng paghahanap ng pagpapatawad at pagmamahal ni Raka at Aling Corazon. Sa gitna ng tagumpay na iyon, ang pagmamahala ni Rafael at Clara ay hindi na maitatago. Ang kanilang mga mata, na dati puno ng pagdududa at paghihirap, ay ngayon ay nagniningning ng pag-ibig at kaligayahan. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin sa rooftop ng silakbo, kung saan ang mga ilaw ng Makati ay tila mga kumikinang nahiyas, lumuhod si Raka sa harap ni Clara. Clara, anya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng buhay, ng pagmamahal, at ng kabutihan.
Ikaw ang puso ng silakbo. Ikaw ang puso ko. Pwede mo bang tanggapin ang puso ko at maging asawa ko? Umagos ang luha sa mga mata ni Clara. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Opo, Sir Raka. Opo. Hindi nagtagal, isang simple, ngunit napakagandang kasal ang naganap sa isang hardin na dinaluhan ng mga mahal sa buhay, ng mga empleyado ng silakbo, at ng mga taong tinulungan ng talaan ng pag-asa. Si Aling Corazon ay naging isang masayang ina at si Lola Ising, na lubos ng gumaling mula sa kanyang operasyon, ay tumingin sa kanyang apo na may pagmamalaki at kagalakan. Ang dalawang pamilya ay pinagsama ng ibig at pagpapatawad. Sa ilalim ng pamumuno ni Rafael at Clara, ang silakbo ay patuloy na lumago, hindi lamang bilang isang matagumpay na negosyo, kundi bilang isang modelo ng etikal na pamamahala at kontribusyon sa lipunan. Ang bawat aspeto ng restaurant ay sumasalamin sa mga prinsipyong itinuro ni Clara, ang pakikipagkapa, at paggalang. Mula sa mga empleyado hanggang sa mga customer, ang bawat isa ay nakakaranas ng pagtrato na may dignidad. Ang silakbo, na dating isang malamig at elitistang lugar, ay naging isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig. Isang lugar kung saan ang puso ay tunay na pinakamasarap na pagkain. At sa bawat araw na lumilipas, pinatunayan ni Clara at Rafael na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga gintong palamuti, kundi sa kabutihan ng puso, sa pagpapatawad, at sa pagmamahal na ibinabahagi sa kapwa. Ang kanilang kwento ay patunay na sa gitna ng unos ng buhay, ang pananalig sa kabutihan ay parating magtatagumpay.